Isang makakalikasan at magandang araw po sa ating lahat. Ito po ulit ang inyong lingkod, si Amy Diaz, ang Provincial Environment and Natural Resources Officer ng DENR Marinduque. Ngayon pong araw na ito, araw ng Martes, September 8, napakapalad po natin dahil meron po tayong mga panauhin na makakasama sa ating programang Talakayang Pangkalikasan ng DENR Marinduque. Ito pong programang ito, bale, ikalawa na po namin sa episode at napakapalad nga po natin. Mamaya po, i-introduce ko sa inyo ang ating mga panauhin. Pero bago po ang lahat, gusto ko pong ipaalam sa inyo na ang buwan po ng September ay ating po may mga special events po ang ating kagawaran. Isa po dito yung sinatawag nating International Coastal Cleanup Day na ito po ay lagi nating isinicelebrate tuwing third Saturday ng September. Ganon din po sa September 18 magsiselebrate po tayo ng World Bamboo Day. Ito pong mga special events na ito ay babahagi po sa atin ng ating mga panauhin. Hindi na po ako magtatagal. Ipapakilala ko po sa inyo ang ating mga naggagandahang panauhin ngayong araw na ito. Una po, si Miss Alet si Bondok, ang Chief ng Conservation and Development Section ng aming tanggapan. At ganun din po si Forester Maria Elena Paranaque, ang National Greening Program Coordinator natin. Sila po ang magbabahagi sa atin mamaya. So, bilang panimula po, atin pong siguro simulan natin po kay Miss Alet, kay Ma'am Alet Bondok. Mayroon po siyang daladalang mga magagandang balita sa atin ngayong araw na ito. Ma'am Alet, siguro ibigay ko muna sa iyo ang pagkakataong ito para i-introduce ulit ang iyong sarili at ipaalam kung ano yung mga gusto mong i-announce ngayon, itong nalalapit nating celebration ng ICC 2020. Makakalikasang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Alet Bundok from DENR Marinduque. Kagaya nga po ng nasabi ng ating tagapagtalakay, ang ating pong ipagdiriwang sa buwang ito ay ang International Coastal Cleanup. At ito po ay gaganapin sa ika-19 ng Setyembre. Ngayon po, ginagawa po ito tuwing ikatlong Sabado ng buwan, kada taon po. At ito nga po ay sa darating na ika-19 ng Setyembre. Ngayon po, ang tema po o ang theme ng ating ICC, ito po yung acronym ng International Coastal Cleanup, ICC po. Ang theme po natin ay Safe Oceans, Start at Home. Ulitin ko po, Safe Oceans, Start at Home. Alam naman po natin na ang ating ICC sa taong ito ay kumakaharap sa walang kahalintulad na sitwasyon dahil po sa COVID pandemic. Kaya nga po kinakailangan nating mag-adjust tayo sa sitwasyong ito. Kaya po ganito ang ginawang team, ang Safe Oceans, Start at Home. Ang ating pong unang iniisip ay ang ating kalusugan at kaligtasan ng bawat isa sa atin. Makakagawa rin po tayo ng maganda at kapakipakinabang na epekto para maprotektahan at mapangalagaan ang ating karagatan. Nabanggit mo, Ate Alet, na dahil nga may pandemya ngayon, medyo iba ang klase ng celebration na gagawin natin. Ano ba ang mga activity na nakalinya sa atin? Katulad nga po ng una kong nabanggit kanina, magkakaroon po tayo ng International Coastal Cleanup dito po sa Poblacion 1, Buena Vista.
Ito po ay gaganapin, mangilan-ngilan lang po ang dadalo dito kasi nga po iniiwasan po natin ang social distancing. Ito po yung mga kailangan sa health and safety protocol na ginagawa natin laban po doon sa COVID pandemic natin. Bale, sino ba ang mga dadalo dito? Sino ang mga expected participants natin dito sa September 19? Kasi nga, nabanggit mo na medyo limitado tayo, hindi natin pwedeng gawin ito ng kagaya ng mga previous years na talagang may mass gathering tayo. Sino po ang ating mga ine-expect na participant dito? Ang magiging partisipante po ay ang ilan po sa mga empleyado ng ating tanggapan. Siguro po mga 20 to 30 lang, kasama po yung opisyales ng Barangay Poblacion Buena Vista. Nagkaroon naman na tayo ng konting ng coordination, nagkaroon na kayo ng coordination sa Barangay 1 ng Barangay Poblacion 1 ng Buena Vista. Sa ngayon ba pwede nating ipakita kung meron na ba tayong data kung I assume na at this point ay napuntahan na natin or nabisita yung kung saan paggaganapan ng ating ICC 2020. Opo. Maaari ba nating ipakita sa mga manonood yun? Ito Kung po saan- ay ginawa bago po natin ipagdiwang ang ating coastal cleanup ay nagkaroon po ng Ocular. Nag-ocular na kayo. ocular inspection para po doon sa lugar na ating lilinisin. So, yan pong mga nakikita natin. Bale, yan ang lugar na paglilinisan natin. Magkakandak tayo ng coastal cleanup sa September 19. Naku, mukhang marami-rami pala ang ating lilinisin dyan. Bukod sa dito sa Barangay Poblacion 1, siguro may mga iba ring mga lugar na gustong mag-celebrate ng ICC 2020. Ano ba ang ating arrangement sa kanila? Paano ba sila magjo-join? Kasi dapat simultaneous itong celebration na ito. Opo, ang lahat po ay inaanyayahan para po sa clean up sa September 19. Pero dapat po ay susunod sila sa health and safety protocol. Kasi nga po, iniiwasan natin ang sinasabi natin na magkaroon tayo ng ang tawag dito po, yung sa social distancing. Kailangan po magkaroon tayo ng social distancing kahit po ginagawa natin ang activity na ito. Ano nga ulit yung para sa mga ibang manonood na hindi naman nasimulan itong programa natin kanina, ano nga ulit yung tema ng ating celebration ngayon? At ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ano ang kahalagahan ng pagdiriwang na ito? Ang tema po ng ating isa-celebrate o ipagdiriwang sa September 19 ay Safe Oceans Start at Home. Kaya nga po sinasabing yung ibig sabihin ligtas na karagatan at saka po start at home. Nagsisimula po sa ating mga tahanan. Siya po yun. So ano yung mga good practices ba na dapat ipaliwanag natin sa mga mamamayan, sa mga manonood natin para hindi naman natin nakikita na ang mga basura talaga ay pakalat-kalat dyan sa mukhang ang sagwang tignan talaga na may mga basura tayo sa mga beaches natin at sa mga coastal area. Unang-una po, para tayo makatulong upang maging ligtas po ang ating karagatan, ay sinabi ko nga po kanina, nagsisimula po ito sa ating tahanan. Una po, kailangan kung may mga ganyang aktibidades na halimbawa po ay kailangan ng partisipasyon ng bawat isa, dapat po makiisa tayo. Yung siguro bigyan din natin ng emphasize ano ba ang
relasyon ng relasyon naman ito sa ating mga basura, sa ating waste management, 'di ba? May kinalaman ito. Minsan nga may namatay tayo, may mga namamatay na mga lamang dagat dahil nakakakain sila ng basura. So baka may mga gusto kang panawagan. Opo. Tamang-tama at marami ang nanonood sa atin. Opo, kamukha po ng kung halimbawa po kayo ay namamasyal sa baybaying dagat ng Marinduque. Sana po, huwag kayong mag-iiwan ng mga kalat o basura na dala-dala ninyo. Halimbawa, meron kayong plastic na dala. Halimbawa, di po ba yung mga plastic bottle? Kailangan po ay, kung ano po, ay palakad na kayo, pauwi na kayo, dadalhin nyo yan pabalik sa inyo. At ilagay po ito sa tamang lalagyan. Kung hindi man po ay i-lessen po natin yung paggamit ng plastic, mga plastic po. Ganun po yun. So magdadala ng mga refillable na mga container, ganun ba ang Opo. ibig sabihin natin? Bukod pala dito sa, kasi para sa kaalaman po ng mga manonood, regular po talaga namin ginagawa itong coastal cleanup. Kahit na po yung hindi talaga ICC Day, talagang patuloy tayong may mga special events na niraride natin itong paglilinis ng coastal area at ng karagatan. Pero nabanggit mo na yung kanina na magki-clean up nga. Bukod po doon sa clean up, ano pa ang mga ibang activities na gagawin natin na kasabay sa selebrasyon na ito? Kaugnay po dito sa selebrasyon para sa September 19, magkakaroon po kami ng mga trivia questions at ito po ay ipapaskil namin sa aming FB page. Ang aming pong FB page ay DNR Penro Marinduque. Ngayon po, kung sino man po yung unang makakasagot doon sa mga questions na ibibigay namin ay privately po ay sasagutin namin po iyan kung sino yung tamang may kasagutan at ang magiging kung hindi man po prize ay token po of appreciation dahil po sinagot nila yung questions. Ito po ay ibibigay namin sa kanila ay t-shirt po na may tatak po na Safe Oceans, Start at Home. So, yun ang ating token Opo. sa mga mananalo. Opo. Marami po yung mga trivia questions na yan. By the way, dapat yung mga nanonood ngayon, pakinggan nyo yung mga sinasabi ng ating mga guest kasi yung mga ibang trivia question na lalabas sa aming pa-contest na ito, mga simple questions lang naman, ayan po yung manggagaling dito sa talakayan natin ngayong araw na ito. Kaya makinig po kayo, baka yung ibang lalabas na question ay galing po dito. Naka-ready na po ang mga questions na yan. Ipopost na lang po namin. Kailan ba natin balak i-post para abangan nila kailan ba ito? At saka, yung mga tanong kasi namin ay mga talagang trivia question na very simple, kaya marami ang tatama at makakakuha ng tamang kasagutan. Kaya lang, syempre, ang bibigyan natin ng prize ay siguro yung first two na makakakuha ng sagot sa bawat tanong. Yun po. Magsisimula po ang pagpaskil sa ating FB page ay sa September 10. Okay. Matatapos po ito. So, week long Opo, siya. week long po, week long. By the way, Ate Alet, eto kasing pasensya na kayo at ang tawag ko dyan ay very casual, si Ate Alet. Si Ma'am Alet kasi, since siya nga ang chief ng CDS or yung Conservation and Development Section namin, kasama sa kanilang mandato ng kanilang section dito sa DNR Marinduque, sila po yung in charge sa coastal and marine management. Sila rin yung mga kausap ng ating mga LGU pag gumagawa tayo ng mga forest land use plan. Ayan. At syempre, dahil taga-coastal ka, Ma'am Alet, ay dapat alam mo kung gaano kahaba ang coastline ng Marinduque. Ilan nga ba ilang kilometers ba ang coastline natin dito sa Marinduque?
Bale po, ang coastline length po ng ating baybaying dagat dito sa Marinduque ay 223.34 kilometers. Saktong-sakto talaga yan ha. Kasi pati points, kasi kilometer po, kilometer. So, meron tayong 223.34 kilometer. Yun po ang haba ng ating baybaying dagat or coastline dito sa probinsya ng Marinduque. Medyo talagang marami. Ay, ilan ang coastal barangay ba? Out of 218 na barangay dito sa ating ilan ba ang coastal barangay natin? Kasi baka makaisip tayong itanong din yon, di ba? Opo, Ma'am Amy. Bali, ito po ay lumalabas po sa buong Marinduque, sa 6 na bayan, ay mayroon po tayong 83 coastal barangay. 83. 83 pala. So, we have 83 coastal barangay out of the 218. Opo. Para sa kaalaman siguro ng iba, ikwento lang natin na nung nakaraang taon ay nagkaroon tayo ng pa-contest. Pumili tayo o nag-select tayo ng first, second, and third na cleanest barangay, di ba, nung nakaraang taon. At ang naglaban-laban ay yun lang, 83. Kasi that is also in relation to dun sa ICC 2019. Kung natatandaan ko pa nga, yung nanalo parang may malaki tayong premyo, di ba? Parang malalaki ang mga prizes natin noon no, sa first, second, and third na winners. Anyway, sa ngayon naman, medyo simple ang ating pagdiriwang. Bukod sa may mga plano ba tayo na magkaroon ng tree planting kasabay ng meron pa ba? Meron ba tayong ganun? Magkakaroon din po tayo ng tree planting at ito po ay gaganapin din doon sa paglilinisan natin, doon sa site po. Ang itatanim po natin ay talisay po, talisay. Ito po ay isang uri ng beech forest tree. Siya po yun. So, tayo naman ang magpo-provide niyan. Opo, meron po. Ang meron DENR po tayo. ang magpo-provide. So, ang kailangan lang namin ay yung participation ng ating mga local residents. Pero limited lang naman ang ating kailangang number, in terms of number. Sususugan ko lang po yung sinabi ni Ma'am Alet kanina na inaanyayahan din po yung iba na hindi naman taga-barangay Poblasyon 1. Kung kayo ay sa mga lugar nyo, may coastline din kayo at gusto nyo mag-conduct ng tree planting or coastal cleanup, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Ipa-flash po namin mamaya dyan sa monitor. Yun po ating mga contact numbers ng DENR Penro Marinduque. Ayun. Ma'am Alet, baka may mga gusto ka pa, may mga karagdagan ka pang informasyon na gustong ibahagi sa ating mga manunood. Dagdag ko lang po, sa akin lang po, kung maaari, ay pwede po bang kumbaga iwasan natin yung pagsuot ng mga surgical mask. Kasi po, hindi po natin alam kung saan ito napupunta. Kasi alam po natin na kung tayo ay mga karaniwang tao, basta na lang natin itatapon yan sa tabi-tabi. Hanggang ito po ay mapunta sa baybaying dagat at diretso na po ito doon sa ating karagatan. Kung maaari po sana, ay gamitin natin ay yung pong washable mask. Hindi naman po napakahirap maglaba kasi kakapraso naman po ito So, hindi pala natin ini-encourage ang paggamit Opo. ng disposable face mask. Kaya lang sabi ng mga doktor, mas effective daw yata sa COVID ang disposable. Siguro, ang importante rin ma-dispose ito ng maayos. Opo. At talagang hindi yung pakalat-kalat lang dyan. Kasi nakakapag-generate tayo, more generation ng solid waste. Yan pa naman ay kasama rin sa mandato ng ating ahensya, yung solid waste management. So, medyo
na i-imagine ko nga na kung disposable ito, so sa araw-araw, ang isang tao ay makaka-consume ng 30 pieces of face mask. Kaya siguro, isa sa to lessen the generation of our garbage, combination na lang. Pwede siguro Pwede yun. naman po. Opo. So, may mga gusto ka pa bang sabihin, Ma'am Alet? Kailangan po, masasabi ko lang po ay magkaroon po tayo ng awareness, yun pong kamalayan para po maging ligtas po tayong lahat. Kaya nga po ang ating team ngayon ay Safe Ocean Starts at Home. Yan po yun. Akala ko nagsisimula sa sarili. So, Kasama yun. na po Oo, yun. anyway, yun pa rin. Sige, Ate Alet, I'll give you more time para baka may to emphasize kung ano pa yung yung schedule natin, ano ang layunin nito, ano ang ine-expect, baka gusto mong i-wind up yung inyong mga sinabi kanina para din sa kapakanan ng mga hindi nagsimulang manood kanina. Inuulit ko po, ang activity natin na ipagdiriwang sa ika-19 ng Setyembre ay ang tinatawag na International Coastal Cleanup. Kasunod po ito doon sa Presidential Proclamation 417 na inilabas noong 2003. Yun po Tagal na yun. rin. Ngayon po, ang tema po o ang theme ng ating International Coastal Cleanup ay Safe Oceans Start at Home. Kailangan po natin na magkaroon ng kamalayan at maging mapagbantay po tayo. Lalo na ngayon na panahon po ng pandemic, kailangan po ay sinusunod natin yung ibinigay na alituntunin para sa health and safety protocol. So, yun ang medyo limitation natin ngayon. Siguro, mayroon ba kayong mga sample ng mga activities na ginawa natin, similar activities? Mayroon ba tayong pwedeng ipakita? Pwede po nating ipakita Oo, yung sa mga ating nakaraang mga- pagdiriwang Oo. natin. Ah, Maraming salamat, Ma'am Alet. So, yung mga nakita po natin or yung mga i-share namin sa inyong videos, yan po ay yung mga videos ng aming mga previous activities, similar activities po. Yan po yung mga binabanggit namin kanina na nagkaroon kami ng may mga pa-contest pa kami noon, nag-clean up, ano pa tayo ng, di ba, nag-award pa tayo ng mga winners kasi pumili tayo ng mga ng cleanest barangay noon. Bukod po diyan, mayroon pa rin lagi natin kinakabitan ng mga
tree planting activities, yung ating mga paglilinis. In fact, nagkaroon pa tayo ng simultaneous with the coastal cleanup, nagkaroon tayo ng isko basurero pa nung mga previous events natin. Ngayon lang kasi may kahirapan ding mag-organize. So, at this point siguro, nais kong tawagan naman natin or ating introduce naman ng isa pa nating panauhin ngayon. Walang iba kundi si Forester Maria Elena Parañaque. Ito pong si Miss Ellen or si Forester Ellen, ang ating National Greening Program Coordinator or yung NGP Coordinator ng Penro Marinduque. At nandito po siya ngayon para magbahagi sa atin ng kung ano naman yung isa pang special event namin. Pero siguro po that will be discussed sa pagbabalik po ng ating talakayan pangkalikasan ng DNR Marinduque. Magbabalik po kami. De Luna, Present! Herrera, Present! Valera, Present! Handa ba tayo sa school year 2020? Present! Ngayong taon, ang edukasyon tuloy pa rin. Sa tulong ng DepEd, mga guro at mga magulang, ang handang isip, handa bukas. Tuloy-tuloy ang pag-aaral. May mga lessons para sa iba't ibang antas. Sa government TV, maging sa radyo. Mahalagang ligtas ang ating mga estudyante at guro. Kaya kahit nasa bahay, tuloy ang edukasyon. Kung tulong-tulong, may paraan, may aralan. Handang isip, handa bukas. Bisitahin ang DepEd Philippines sa Facebook at ang deped.gov.ph. De Luna, Present! Herrera, Present! Valera, Present! Handa ba tayo sa school year 2020? Present! Ngayong taon, ang edukasyon tuloy pa rin. Sa tulong ng DepEd, mga guro at mga magulang, ang handang isip, handa bukas. Tuloy-tuloy ang pag-aaral. May mga lessons para sa iba't ibang antas.
sa government TV, maging sa radyo. Mahalagang ligtas ang ating mga estudyante at guro. Kaya kahit nasa bahay, tuloy ang edukasyon. Kung tulong-tulong, may paraan, may aralan. Handang isip, handa bukas. Bisitahin ang DepEd Philippines sa Facebook at ang deped.gov.ph. De Luna, Present. Herrera, Present. Valera, Present. Handa ba tayo sa school year 2020? Present. Ngayong taon, ang edukasyon tuloy pa rin. Sa tulong ng DepEd, mga guro at mga magulang, ang handang isip, handa bukas. Tuloy-tuloy ang pag-aaral. May mga lessons para sa iba't ibang antas. Sa government TV, maging sa radyo. Mahalagang ligtas ang ating mga estudyante at guro. Kaya kahit nasa bahay, tuloy ang edukasyon. Kung tulong-tulong, may paraan, may aralan. Handang isip, handa bukas. Bisitahin ang DepEd Philippines sa Facebook at ang deped.gov.ph. De Luna, Present. Herrera, Present. Valera, Present. Handa ba tayo sa school year 2020? Present. Ngayong taon, ang edukasyon tuloy pa rin. Sa tulong ng DepEd, mga guro at mga magulang, ang handang isip, handa bukas. Tuloy-tuloy ang pag-aaral. May mga lessons para sa iba't ibang antas. Sa government TV, maging sa radyo. Mahalagang ligtas ang ating mga estudyante at guro. Kaya kahit nasa bahay, tuloy ang edukasyon. Kung tulong-tulong, may paraan, may aralan. Handang isip, handa bukas. Bisitahin ang DepEd Philippines sa Facebook at ang deped.gov.ph. De Luna, Present. Herrera, Present. Valera, Present. Handa ba tayo sa school year 2020? Present. Ngayong taon, ang edukasyon tuloy pa rin. Sa tulong ng DepEd, mga guro at mga magulang, ang handang isip, handa bukas. Tuloy-tuloy ang pag-aaral. May mga lessons para sa iba't ibang antas. Sa government TV, maging sa radyo. Mahalagang ligtas ang ating mga estudyante at guro. Kaya kahit nasa bahay, tuloy ang edukasyon. Kung tulong-tulong, may paraan, may aralan. Handang isip, handa bukas. Bisitahin ang DepEd Philippines sa Facebook at ang deped.gov.ph. De Lu- Ayan, nagbabalik po muli ang talakayang pangkalikasan ng DENR Marinduque at kagaya nga po kanina na nasabi ko sa inyo na ang ating may tatalakayin sa atin po si Miss Maria Ellen Parañaque, pero bago po yun nais ko po munang magpasalamat kay Miss Alet Bundok. Kanina po ay hindi naputol na tayo dahil nagkaroon tayo ng konting paalaala, kaya hindi ko na po siya napasalamatan. Ma'am Alet, maraming salamat sa iyong pagpapaunlak dito sa ating programa. Ngayon po, eto naman ang ating guest, si Miss Ellen, si Forester Parañaque. Ang kanya pong ipapaliwanag sa atin ngayon sa puntong ito ay kung ano po yung ating ipagdiriwang or ano yung event natin na gagawin sa September 18. Miss Ellen? Magandang araw po sa lahat, lalo-lalo po dun sa mga nanonood po ng talakayang pangkalikasan po ng DNR. So, kalinsabay po ng pag-celebrate po ng ICC, meron din po kaming isa-celebrate tungkol sa National Greening Program. Ito po yung tinatawag po natin ng World Bamboo Day, nagaganapin naman po sa September 18. So, nakakatuwa pong isipin dahil meron po pala tayong ang buwan ng Setyembre po pala ay sineselebrate natin para sa buwan ng mga kawayan. O ito po yung Month of Day Bamboo, itong September, at yung September 18 naman po ay araw ng pagtatanim po ng kawayan. So, nabanggit din po ni Ma'am, salamat kay Ma'am Amy kasi binigyan din po kami ng pagkakataon na makapagsalita tungkol doon po sa aming activity. So, ito po ay pinaplano namin na sa Barangay Malbog po namin iganap yung activity at ito po ay simultaneous ang pagsasagawa po nito dahil dito po sa Mimaropa, ang Marinduque po yung isa sa mga
probinsya na napili po ng ating rehiyon, ng DNR, na magsagawa po ng pagtatanim ng bamboo. So, amin pong ini-invite din po yung iba na makapagtanim po ng mga kawayan sa kanilang mga kapaligiran. Ano po? So, sa Buena Vista po, sa Malbog, ang ating pong place, September 18, magsisimula po kami sa ganap na 6:00. Ito po ay simultaneous po sa rehiyon. Ano po? Ibig sabihin po, ay ipapakita po yung pagtatanim natin. Sabay po ng ibang mga lugar na magsasagawa rin po ng pagtatanim ng kawayan. So, ito po ay papalooban ng mga 11 hektarya. Bali, ang plano po namin target po namin itanim sa araw na ito ay 150 na bamboo kawayan tinik po. So, yun ma'am yung ating activity para sa September 18. So, ito pong ating activity na pagtatanim po ng kawayan ay ilan lamang na bahagi o activity po na isinasagawa ng National Greening Program. Ma'am, ano po? So, sa kaalaman po ng lahat, ang National Greening Program po ay created o nalikha po noong way back 2011 pa po ito hanggang 2015 sa ilalim po ng pamumuno ng dating Pangulo na si Benigno Ninoy Aquino. Ano po? So, bali po ay ito ay nagkaroon ng expanded pa po kasi nakita po yung kahalagahan ng pagtutuloy po ng proyekto o ng programa. Kaya po itinuloy yung National Greening Program na kung tawagin po ngayon ay Expanded or Enhanced National Greening Program. Sa ilalim naman po ng Executive Order 193. So, nakakatuwa po dahil dito po sa buong Marinduque, mula po 2011 hanggang sa kasalukuyan po, 2018, meron na po tayong na-establish o na-enhance na area po na 2,567 hectares. So, ito po ay iba't ibang klase. Meron po itong agroforestry, meron po itong mga perimeter fencing o perimeter areas na taniman po natin sa kabundukan. Meron din po ditong mga beach forest, mangrove areas, at meron din po tayong nipa o sasahan na ina-enhance po ngayon. So, kung titignan po natin yung kasalukuyang estado ng ating pong kagubatan po dito sa Marinduque po, ay maganda naman po yung estado. Dahil kahit pa paano po ay nadadagdagan yung ating mga itinatanim o yung ating mga puno po dito sa area. So, sa kasalukuyan po, Ma'am Amy, ay meron po tayong pinapatupad na mga activities o programa po ng pagtatanim, maliban po sa mga bamboo na sa kasalukuyan po ay meron po tayong 120 at saka yung 10 pa po sa Tumagabok. Bali ito po ay nag-undergo na ng year 3 nila po na maintenance and protection. At meron din po tayong 40 hectares na mangrove areas. At kasabay po nito ay meron po tayong 4 hectares na beach forest. Ano po? At yung ating 70 hectares na agroforestry po. At syempre, at sabi nga po natin kanina, ito po ay expanded na yung ating National Greening Program. Dati po, mga CSOs, mga NGOs lang po yung ating mga kapartner o katuwang po sa pagpapatupad ng program. Ngayon po ay meron na rin po tayong mga LGUs at yung ating mga State University College. So, kung saan po ang Marinduque State College po ay isa sa mga katuwang din po natin sa pag-iimplementa ng proyekto po ng NIPA. Ayun ma'am, yung bali yung status po natin dito ngayon sa Marinduque po sa National Greening Program. So natutuwa po kami at marami po kaming nakakasalamuha po ng mga taga Marinduque para maging bahagi po ng papaunlad ng ating kapaligiran, ma'am. Nakakatuwang pakinggan na tayo pala ay umabot na ng 2,500 hectares ang nataniman simula noong 2011. Yes, ma'am. Sa kabuang bilang na yan, mas marami ba ang ating mangrove na areas o mas madami yung mga upland areas natin na nataniman? Halos magkaano sila, pero ang mas marami po yung ating mangrove, agroforestry areas po. Kasi kasabay po nito yung ating mga perimeter fencing po na kasabay din po kasi ito po ay naitanim natin sa mga areas na medyo dahilig at matataas po. Ano ma'am? So marami din po yung ating mga mangroves. Itong ating mga tanim po mga mangroves ay mga malaki pong bahagi nito ay nasa Santa Cruz.
Yun, ma'am. So, ang mga mangrove natin karamihan ay nasa Santa Cruz Yes, ma'am. area. Dito rin sa part ng Torrejos, ano? Yes, ma'am. Kaya ko yan natanong para sa kaalaman ng mga nanonood. Ang amin pong budget para sa aming National Reading Program, ang budget namin para sa maintenance ay hanggang up to 3 years lang po. Kaya kung may mga, ang tawag namin doon, graduated site, kung may mga interested po na mga grupo or individual na gustong mag-adapt ng ating mga area natin para sa maintenance and protection nito, ay welcome po kayo sa aming tanggapan. Hanapin nyo lang po si Forester Ellen Paranaque. Balik tayo pala dito, Ellen, sa Bamboo Day. Yes, ma'am. Nakakatuwa. Kailan ba nagsimula na na-declare na ang September 18 ay World Bamboo Day pala? Ma'am, that was during po ng 8th Congress noong 2009, September 18 po. Nagsimula na mag-celebrate po ng Bamboo Day. Nakakatuwa nga po at meron po lang mga ganyang selebrasyon dito sa atin. So, hindi lang dito world, sa atin. oo. Opo, world pa talaga. So, worldwide pala ito. Ano itong Yes, ma'am. celebration na ito? May nabanggit ako kanina na may patrivia tayo, di ba? Baka makasali yung ibang mga dinidiscuss natin dito tungkol sa bamboo. By the way, bigyan mo nga ng idea ang ating mga manunood o mga sumusubaybay sa atin. Ano bang kahalagahan ng bamboo? Di ba? Ito ba ay panggatong lang? Ano ba ang kahalagahan nito? Sa iba't ibang aspeto, halimbawa sa ecological, sa economics, ano ba, ibahagi naman natin yung ating mga kaalaman dyan. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Bali po yung bamboo, ito po ay isa sa mga, ang dati po, ito ay sinasabi lang natin na damo. Damo lang para sa atin at ang pakinabang lamang po natin nakikita ay yung kanyang labong at saka pambakod. Pero ngayon po, hindi na po ganun ang ating bamboo. Kumbaga ito po ay kinukonsider natin na major forest products na rin po dahil sa dami nito na pakinabang na makukuha bukod sa pagkain, materyales sa ating bahay, sa ating bakod. May mga benefits din po ito na nagagawa. Halimbawa po yung dahon niya ay pwede natin gawin na tea o kaya mga inumin at saka pwedeng raw materials po sa mga medicinal purposes. Tapos, yung fibers po ng kawayan ay nagagawa na rin po natin sa mga clothing, sa mga cloth po natin. Pwede na rin po siyang raw materials kahit po doon sa pabango, sabon, pwede na rin pong gamitin natin yung bamboo. So, kung noon po ay mantingin po natin sa bamboo furnitures lamang, ito po ngayon ay napakarami na pong pwedeng gawin sa kanya. Hindi lang yung labong, hindi lang yung kanyang raw materials, mas marami pa pong produktong pwedeng malikha mula po sa bamboo. So, ito po yung isang dahilan kung bakit gusto nating payabungin o gusto po natin na mas maging maunlad po yung ating bamboo industry dahil ito yung nagiging wood source na po natin dito sa ating bansa. So, marami Kaya, pong pakinabang, ma'am. Actually po, karagdagan din na dahil sa paglaganap ng mga bamboo plantation natin, nababawasan din ang ating pressure dun sa Yes po. demand ng wood. So dahil may kakulangan tayo sa supply ng wood, magandang alternatibo. Itong bamboo. Yes po. By the way, ilang hectares na ba ang simula nung 2018 na in-include natin sa isa sa mga commodity, ang bamboo, di ba? Dati hindi yan kasali sa target ng DENR. Pag sinabing National Greening Program, more on mga nara, ibang forestries, at saka mga agroforestry species. Pero pinopromote talaga natin ngayon na at least 20% ng target natin sa NGP ay at least ay bamboo. Ano ang maitanim? So, para sa kaalaman ng mga manonood, ilang hektarya ba ang meron tayo dito sa ating probinsya? Bali po yun sa bamboo. Noong 2018 po, tayo po ay nakapag-establish ng 130 hectares across the Marinduque po. Ito, bali ang malaking bahagi po nito ay sa bayan po ng Torrijos. At madadagdagan po ito ngayon taon ng 12 hectares na ating pong itatanim dito sa Sibuyao
At meron pa po rin silang ibababa na 10 hektarya ngayon taong ito. Ano po? Yun ma'am, ang ating mga, bali po kung ating lahat, ay 150 o 54 na o 52 ma'am. Yung ating mga bamboo na ini-establish po ngayon dito sa Marinduque. Oh, mabuti naman pala dahil sa para din sa kaalaman ng ating mga manunood, ang ating congressman kasi si Congressman Velasco ay very supportive at pinopromote talaga niya ang bamboo industry. In fact, mayroon siyang request na sana sa next year sa 2021 ma-include ulit natin ang bamboo plantation establishment sa ating targets, and I hope na ma-accommodate naman natin ito. So, Yes, ma'am. yung bamboo, again, nasabi mo naman na kung ano ang mga kahalagahan ng bamboo. Ano pa ba ang mga gusto mong iparating na impormasyon para sa ating mga manunood? Sige ma'am. Gusto ko lang pong pasalamatan din po lahat ng ating mga nagiging katuwang at magiging katuwang pa po sa pag-iimplementa po ng ating programa, ng ating National Greening Program dito po sa Marinduque, dahil napakalaking tulong po nito sa atin lahat. Hindi lang po doon sa mga barangay na nagkakaroon po tayo ng mga National Greening Program, kundi sa buong probinsya po, dahil hindi man po nila nakikita o yung direktang nakikita po yung pakinabang nito, ay mararamdaman po naman nila kung bakit nagkakaroon po tayo ng ganitong programa. So, ang nais ko lamang pong maisabi ay sana po ay pagyabungin pa po natin yung ating kapalagiran, dahil ito po yung magsisilbing pinakamatibay po natin na pananggalang sa anuman pong kalamidad. So, sa lahat po ay nais din po namin kayong invite dun sa mga activities po namin dito sa National Greening Program. At gusto ko na rin ma'am sabi na doon po sa mga nagkakandak rin po, related activities din po namin, yung mga tree planting activities po dito, yung sa mga nagre-request ng mga planting materials, saka sa assistance po, ng mga technical assistance po na galing sa amin, sa DNR po, ay welcome po sa inyo, welcome po kayo sa amin. Tapos kung may mga, yung sinabi na rin ma'am kanina, mga planting materials po, meron po rin kami mga talisay. Yun lang ma'am siguro, at sabi nga natin ay maganda yung mga natural shield natin, nature shield. Ano po? Yun lang po, at magandang hapon. May gusto sana pa akong Ay, sige, ma'am. Sige po, ikahabol sige na po. tanong. Sige po. Para sa karagdagang kaalaman ng ating mga manunood, bakit yung mga target nating plantation ay inilalagay natin along riverbanks? Yung mga bamboo, di ba? Maganda ma'am yung tanong mo. Kasi ito po yung magsisilbing protection po dun sa ating mga lokal na komunidad po na malapit na naninirahan po dun sa mga lugar na yon. Bagamat sabi po natin ay talagang medyo nahihirapan din po tayo sa pag-iimplementa dahil pag bumabagyo, mataas naanod yung ating mga tanim. So, ito po yung isang dahilan kung bakit pilit din po rin namin tinatanim ito dun sa malapit sa mga riverbanks para po protection din po sa ating mga lokal na komunidad. Yun lang, ma'am. Protection sa baha. Yes, ma'am. So, baka may mga, aside from that, baka may mga karagdagan ka pang sasabihin bago tayo magpaalam? Iulitin ko lang, ma'am, September 18, meron po tayong bamboo planting sa Malbog, Buenavista po. Doon po sa mga area na meron pong kawayan, tuloy-tuloy pa rin po yung ating pagtatanim. Ano po? Yan lang po siguro. At doon sa mga ibang areas, ma'am. Saan ulit yung i-emphasize natin, baka hindi na maalala yung sa Malbog ma'am. World Bamboo Day, simultaneous po yung ating pagtatanim, September 18. Dito po sa Marinduque ay sa Barangay Malbog po tayo magsasagawa ng pagtatanim. So magsisimula po tayo ng alas 6 ng umaga. 150 na ang ating pong itatanim na kawayan tinik. Sino ang mga direct na involved ulit? Ang direct po natin, itong ating mga katuwang po sa Barangay Malbog, yung ating local communities po doon. Kasabay po yung ating mga LGUs na nandun po. Sila kapitan po. Hindi ba natin i-require ang taga-Sibuyaw dahil sa kanila ay meron ding target tayo? Ma'am, kasabay din po sila. So, yung okay. umpisahan din po nila yung kanilang 12 hectares po. Tapusin po nila din yun ng September. Okay. Yung That's 12 good. hectares po. So, narinig naman ng ating mga kababayan yung ating programa na National Greening Program. Sa totoo lang po, ang Marinduque ay napakapalad kasi tayo ay napili na dito sa nationwide celebration ng World
Bamboo Day, isa ang ating probinsya sa talagang i-feature ang pagtatanim, simultaneous ito worldwide. So, baka gusto mo pang may mga pasalamatan, batiin, bago ako magpasalamat sa iyo. Sige ma'am, thank you po siguro kasi ako lang po yung nandito. So, thank you dun sa aking mga kasamahan din sa NGP kasi very supportive din po. At saka dun sa ating mga partner po na mga LGUs at saka sa SUC po. And then, gusto ko lang din pong ibahagi na yung ating pong NGP ay yung expanded NGP po natin ay magtatapos po hanggang 2028 kasi medyo malayo-layo pa po. So marami pa po tayong itatanim sa Marinduque. Yun lang ma'am po. Ayan, maraming salamat sa iyo, Forester Paranaque. Si Miss Ellen po ay hindi taga Paranaque, apelyedo lang niya po yun. Siya ay taga Laguna at ngayon ay magtataga Buwak. Salamat din sa ating naunang panauhin, si Miss Alet Bundok, ang chief ng CDS. At this point po, bago matatapos na po kasi ang ating programa na talakayang pangkalikasan ng DNR Marinduque. Pero may naalala po kasi kami na i-clarify sa ating mga nung first episode, may mga questions po na natanggap ang ating tanggapan na kaya lang kulang na po tayo sa oras noon kaya hindi na namin nasagot. So ngayon po bigyan niyo ako ng konting pagkakataon para sagutin ito karamihan naman ang tinanong lang ay saan ba yung opisina namin. Uulitin ko po, ang opisina po ng DNR Penro Marinduque ay matatagpuan niyo po. It is located inside Provincial Capitol Compound. Ito po ay nasa Barangay Bangbangalon, Buwak, Marinduque. Makikita niyo po ito. Sa likod lang po halos kami ng Governor's Office po. So, madali po kaming matagpuan at yun po namang mga contacts number natin dyan ay nakalagay po yung ating mga telephone number 042-332-149, 042-332-0727, and 042-223-1913. Ayan po. Bukas po ang aming tanggapan, Monday to Friday, pero pag may mga pangangailangan po, mga kagaya ng mga i-report yung mga rush, ay kami po ay 24/7. Parang COVID-19, 24/7 ding nag-aabang sa atin. Lang yun, pakwela lang. At ang amin pong website naman ay www.penromarinduque.gov.ph. So pwede din po kayong mag-email sa amin, penromarinduque@dnr.gov.ph. So yan po ang mga contact numbers namin kung saan pwede nyo iparating ang inyong mga question or may mga query kayo. Doon po sa nagtatanong ano daw po ba yung patents. Yun pong patents, yun po'y titulo. Other term ng titulo. Kaya pag sinabi namin na maghahandog titulo po tayo, at yun po ay i-announce ko rin po bago tayo magtapos, yun pong handog titulo, ang ibinibigay po namin doon either agricultural patent or residential patent. Ito po yung isa sa major program din ng DENR. At sa ngayon po, itong month ng September, isa din po iyan sa ating magkakaroon po tayo ng special event. Pero abangan nyo na lang po sa susunod na episode dahil mag-iimbita po tayo ng mga expert naman sa lands. Yan po. So, abangan nyo po ang ating susunod na talakayang pangkalikasan dito sa DENR Marinduque. Sa ngayon po, gusto ko din po palang ipaalam sa inyo na itong handog titulo program natin dito sa DNR nung last year sa same month
September po nakapag-issue po tayo ng 621 residential and agricultural patents sa ating mga beneficiaries. So yun po, maraming salamat po sa mga tumutulong sa amin, sa aming mga partners. At this point po, gusto ko pong batiin at pasalamatan ang aking mga kasamahan sa DENR. Siyempre, sa pangunguna po ng aming butihing kalihim, si Secretary Roy Simato, ang aming Regional Executive Director, si Director Lourdes Ferrer, ang aming ARD for Technical, si Director Tudaw, ang aming ARD for Management, si ARD Manipula, si RD Roland De Jesus ng MGB Mimaropa, si RD Matias ng EMB Mimaropa, ang aking mga kasamahang Penro, Senro, at lalo't higit po ang aking mga kasamahan dito sa DENR Marinduque. At syempre, nais ko rin pong pasalamatan ang aming mga partners, lalo na po ang mga LGUs dito sa ating lugar sa pangunguna ng ating mahal na Gobernador Velasco, si Congressman Lord Alan Velasco, si Vice Gov Bacoro, ang kanyang mga kasamahan sa Sangguniang Panlalawigan, ang ating 6 na mga masisipag ding mayors, ang kanilang mga constituent, sa lahat po. At syempre, sa aming mga kapartner, katulad ng MSC, ang iba pang mga kasamahan natin sa CSO, nandiyan ang MASEC, at iba pa. Syempre, pagbati din po sa ating mahal na Bishop Maralit. Ayan. So, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating palatungtunan ito na mapapanood nyo po lagi dito sa Marinduque News Network na sa Lucky 7 Channel 3 po. Yun po. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Ito po ang likod si Aimee Diaz, ang Provincial Environment and Natural Resources Officer ng DENR Marinduque. God bless you. Kaibigan, ang kalikasan, mga bundok at dagat ay iyong pagmasdan. Pawang paninira ang iyong makikita at pagyurak sa kanilang ganda. Ikaw na Pilipino, De Luna, Present. Herrera,
Valera, Present! Handa ba tayo sa school year 2020? Present! Ngayong taon, ang edukasyon tuloy pa rin. Sa tulong ng DepEd, mga guro at mga magulang, ang handang isip, handa bukas. Tuloy-tuloy ang pag-aaral. May mga lessons para sa iba't ibang antas. Sa government TV, maging sa radyo, mahalagang ligtas ang ating mga estudyante at guro. Kaya kahit nasa bahay, tuloy ang edukasyon. Kung tulong-tulong, may paraan, may aralan. Handang isip, handa bukas! Bisitahin ang DepEd Philippines sa Facebook at ang deped.gov.ph. De Luna, Present! Herrera, Present! Valera, Present! Handa ba tayo sa school year 2020? Present! Ngayong taon, ang edukasyon tuloy pa rin. Sa tulong ng DepEd, mga guro at mga magulang, ang handang isip, handa bukas. Tuloy-tuloy ang pag-aaral. May mga lessons para sa iba't ibang antas. Sa government TV, maging sa radyo, mahalagang ligtas ang ating mga estudyante at guro. Kaya kahit nasa bahay, tuloy ang edukasyon. Kung tulong-tulong, may paraan, may aralan. Handang isip, handa bukas! Bisitahin ang DepEd Philippines sa Facebook at ang deped.gov.ph. Bilang aming pasasalamat sa lahat po ng tumatang